everyone! Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap. Isang mapagpalang araw na muli sa ating lahat. Ito pala ang katotohanan. So alamin natin kay Arjen, ano ba talaga ang nangyari? So panoorin po natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Bali Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlog. Sa supportahan po natin, Kalingap Edu. So eto alamin natin. Ano ba ang nangyari dito kay Arjen? Tara, panoorin po natin ang video na ito. Arjen, na-update pa din po yung sa may bandang puso ko. anong nangyari kung pwede ko lang malaman, no? Kung anong nangyari nung nitong nakaraan na bago ka nahimatay? Ano po nun, kuya? Nandito po kasi sila mama nung natulog nung kailan ba yun? Nung Sabado po, nagpunta po sila dito. Nung nagising pa ako na alas 7 ng umaga. Nandito po sila mama nung sa kwarto, nag-asikasi po sila at mauwi na daw. Tapos sabi ko, mag-ingat na lang, nagganang po ako. Tapos natulog po ako ulit noon. Tapos pag nagising pa ako, pag ubo ko po, biglang parang bumara po sa may puso ko, hindi na po ako nakahinga. So hindi lang yun tungkol sa asma? Opo. Kasi kung asma parang hindi naman ganun siguro katagal yun sa iyo. So... Tapos doon na po, nahirapan na po ako, nag-hyperventilation na po ako, na po yung paghinga ko, nakulangan na po ako sa oxygen. Yung pag biglang nung nakarang araw? Saan nga nag-trigger dahil sa biglang paghinga mo, bigla kang hindi parang may bumara. Bigla na pa akong nagnikit na po yung dibdib ko, tas sobrang hapdi po, kuya. Yung parang yung parang sugat na nilagyan ng alcohol bigla. Ganun po yung sobrang hindi tungkol sa asma yung nangyari, no? Hindi. Hindi mo po. So, anong ginawa mo nung ganun? Parang naghiga ka na lang, nanigas ka na lang? Opo. Nag-check po ako nung kay Carla kasi akala ko po kasi nawala na siya, nag-alis na po at may event baga po nun si kayo, may event po nun kayo. Tapos nag-chat pa ako na saan, si Atros Ann po alam po is nasa Tarom yun at nag-uwi po nun sa Tarom ay. Tapos nagsisigaw na po ako at baka ako may makarinig sa labas sa akin. Tapos ang iniisip ko baka laks dito sa baba, baka walang makapasok din. So, ay paano ka nung nakita ka nilang anong unang ginawa nila sa'yo para matulungan ka? Tinutok po sa akin ng electric fan, tapos yung fan po ni Carla is nagliligo po nun si Carla pala ay bilis-bilis po siyang nagpunta sa akin. Tinawag po siya na Ate Rose Ann ay. Akala ba niya yung parang okay, mabilis na mawawala na parang pinakalma po nila ako. Pero hindi, na sobrang na pala. Alam na pansin na nila na parang delikado, parang medyo hindi na ito normal nung nakaraan kasi nagtawag na sa akin Alam mo po ni Carla na hindi na yung normal at nung dati po ay ganun din po nangyari sa akin. Siya po yung po sa akin, siya po yung natawagan ko noon yung na hospital. So, pagkatapos nun, bakit hindi ka nagtawag sa mga ibang ako lang yung nakakontak ba o Hindi ko po alam yung kila Carla kung bakit, saka nung nakarabait, hindi agad kayo di ba, mas malapit ko kung kayo na lang kasi nakakatakot kung ako pang hintayin nyo naman tagal-tagal ko pa. Hindi ko po alam sa kanila, sila na po yung sa akin, hindi na po ako makakasalita. Yun nga eh. Sa kasi po, sobrang hindi mo na rin kaya magsalita talaga nun? Hindi po, naninigas na daw po ako sa nila Carla. Di mo na ba ramdam mo yung nangyayari? Di mo na alam? Hindi na. Kahit yung pagbuhat, alam mo po? Hindi mo natandaan yun? Nung is yung napasok mo na po ata ako nung sa kotse, yung sabi mo maghawak po ako sa iyo. Yun na lang natandaan mo pag So yun mga kasukay, mga kalingap, no? Si Kalingap Edu ay binalikan itong si Arjen at kinumusta niya ano bang
kalagayan ni Arjen ngayon. Sa tingin ko naman, okay siya, no, mga kalingap. Kailangan niya lang na magpahinga at ayun nga, dapat magpahinga muna siya. Huwag muna siyang mag-isip ng kung ano-ano pa man, no, kasi nakaka-stress talaga yung pag-iisip, no, mga kalingap. At ayun nga, inalam ni Kalingap Edo bakit siya daw yung naisipan na tawagan, meron namang iba na malapit. Kapag emergency, dapat yung una mong tatawagin yung nandyan lang sa malapit, no, mga kalingap. Sabi ni Arjen, hindi niya rin alam, at si Rose Ann pala yung tumawag dito kay Kalingap Edo at nanghingi nga ng tulong na samahan itong sila para maihatid sa hospital, no. Siguro inisip naman ni Rose Ann na meron sasakyan si Kalingap Edo, kaya mabilis lang na makarating at mabilis din sila makapunta ng hospital, no, mga kalingap. So, ayun nga, itong si Arjen is excuse me. Yung nangyari para sa kanya is yung araw na yun ay nandoon yung parents niya, bumalik na ng lugar nila, sa bahay nila. At sabi nga ni Arjen is okay pa naman siya noon. Yung time siguro na nung pag-ubo daw niya is biglang parang may bumara sa kanyang lalamunan siguro. Sa lalamunan niya o kaya nahirapan siyang huminga. Kita nyo naman po yung unang video ni Kalingap Edo na talagang hirap na hirap siyang huminga doon. Hindi naman siguro umaarte lang yun, no, mga kalingap. Kasi meron tayong nababasa na umaarte lang yan, nagdadahilan. Hindi naman pwedeng mag-arte-arte lang si Arjen ng ganung sitwasyon, no, mga kalingap. At kita natin na hirap po talaga siyang huminga at kailangan niyang dalhin sa hospital. So, yung sabi niya is, pag-ubo niya is parang may bumara, nahirapan siyang huminga, nawalan siya ng hangin. So, talagang kailangan dalhin siya sa hospital. At akala niya nung time na yun is nakaalis na si Carla, yung pala naliligo pa ng mga kalingap. So, siyempre si Carla, matataranta yan, no? Kahit ako, pag gano'n na sitwasyon na makikita mo yung kasama mo, is gano'n nangyayari, is matataranta talaga, no? At tutulungan mo talaga siya, no, mga kalingap. Kita naman po natin na hirap silang ibaba itong si Arjen do sa hagdan. Sakay sa sasakyan ni Kalingap Edo, no? Kasi mabigat po yan kapag ganyan na kahit maliit lang yan, may sakit, mabigat yung buhatin, no, mga kalingap. So, ang nangyari dun sa hospital is na ano naman po siya naisip. So, nalagyan po siya ng oxygen pagdating ng hospital. Siyempre, kapag may oxygen ka, makakahinga ka na ng maluwag. At may mga examen na ginawa sa kanya. At hindi naman po siya na-admit, mga kalingap. So, mabuti na lang hindi siya na-admit at in-examine lang yung kanya kung ano yung bakit nagkaganon si Arjen. Malalaman daw ngayong April 5? Malalaman, o April 7, hindi ko matandaan sa date na yun. So, just comment down kung anong date, no, mga kalingap. So, delikado, no, mga kalingap, kasi ganyan yung nangyayari kay Arjen, paulit-ulit na nangyayari, no, kailangan talaga ma-examine kung ano ba talaga yung sakit niya. Mahirap, no, kapag ganyan, lalo na na-stress ka, isipin mo ano ba itong sakit ko, talagang may stress ka pa lalo, madadagdagan yung isipin mo, tapos nag-aaral ka pa, yung mga gastusin, talagang gano'n, no, mga kalingap. At buti na lang, nandiyan si Kalingap Edo na tumutulong sa kanya, no, nag-support sa kanya, no, sa pangangailangan niya, no. Buti na lang, ni Kalingap Edo, matulungin, no, talagang all the way yung support niya dito kay Arjen. At syempre kay Carla, no, kasi sabi nga ni Kalingap Edo, sino nagbayad ng ECG ni Arjen? Walang iba kundi si Carla. So napakabait ni Carla na pinsan, no, talagang tinulungan din niya. Kaya sobra-sobra din yung tulong na ginagawa ni Carla sa kanya, mga kalingap. Kaya huwag nating ibas din si Carla, no? Kasi marami yung nambabas dahil daw kay Arjen, ganun, hindi naka-attend sa modeling. So, maintindihan po natin yung sitwasyon at huwag nating ibas si Carla at saka si Arjen. Hindi naman nila kagustuhan na magkaroon ng magkasakit noong time na yon, no? Hindi naman, sino bang may gusto na magkasakit sila? Di ba? Wala naman. So, biglaan talaga yon, mga kalingap.
So, ayan, hopefully si Arjen is maging okay, malaman kung ano ba yung sanhi, bakit nagkaganon siya, at yung mabigyan ng tamang gamot para hindi lumala, no, mga kalingap. At hopefully, yung huwag masyado mag-iisip, no, mga kalingap. So, ayan, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood, syempre, sa aking mga reaction video. At supportahan din po natin lahat ng mga Kalingap partners and Kalingap reactors. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe, everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!